Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Alam nyo, kahapon, nasa daan ako the whole day at nag-drive ako. Galing ako sa probinsya, papunta rito sa Manila. So, nandito ako ngayon sa bahay ko dito sa Manila. Alam nyo, kagabi, meron akong napanood na video content ni Dr. Willie Ong na nagsasabi na siya ay gumagaling. Doon sa video niya, doon ko nalaman na 5 linggo na pala siya na nandoon sa Singapore. At sa Singapore siya nagpapagamot. Kasama niya yung asawa niya na si Doc Lisa at kasama rin niya na gumagawa ng mga video contents sa YouTube channel niya. Nagpapasalamat siya sa mga nagdadasal at nagbibigay ng lakas sa kanyang kalagayan ngayon. At alam nyo naman yung aking previous video sa kanya ay ito ay nagpapahiwatig na dapat ipagdasal natin ang pagbalik ng kalusugan ni Doc Willie Ong. At doon sa kanyang video content, sinabi niya yung hinanakit niya dahil marami na siyang nakita na mga video contents ng mga vloggers na nagsasabing patay na siya, lumisan na siya at lumalala ang kanyang sakit at siya ay nalulungkot sa mga ganitong klase ng mga vloggers dahil alam niyo naman isa yan sa mga masamang ugali ng Pilipino. Naghahanap sila ng mga balita na ito ay naghihikayat ng maraming views at ito ay mga fake news. At sinabi niya na huwag maniwala sa mga ganyang fake news dahil maliit lang naman yung kinikita nila. Sabihin natin malaki rin ang kinikita nila, pero alam niyo marami talaga yung mga YouTube channel na fake talaga. At ang pinapahiwatig nila at binibigay nilang impormasyon ay hindi mga totoo. At ito ay nag-recreate lang ng skandalo or kontrobersya or controversy na sinasabi. So doon siya nalulungkot. Pero ang sabi niya is gumagaling na siya, lumalakas siya, at gumaganda yung chemotherapy na ginagawa sa kanya sa isang hospital sa Singapore. At siya ay nagpapasalamat din sa ating mga nurses na nandun sa Singapore. Karamihan pala ng mga nurses doon sa mga gandang hospital doon ay galing dito sa atin, mga Pilipina at mga Pilipino, at siya ay nagpapasalamat. At syempre, isa tayo sa mga nagdadasal para lumakas si Doc Willie Ong. At ako'y nagagalak na nakita siya na nagsasalita, sinasabi niya na nag-i-improve siya at marami siyang sinabi pa na dapat gawin niya bilang isang doktor at isang celebrity na influencer sa YouTube channel, sa radyo at saka sa media. Ang sabi niya is wag daw tayo mag-alala sa kanya dahil isa lang siyang Pilipino sa 110 million na Pilipinos. Dapat daw pagkaksayahan natin ang kalusugan natin, ang kapakanan natin, at huwag tayong sumali sa mga ganyang politika na nagkakaroon tayo ng mga bashers at nasisira ang ating mental wellness. Sinabi din niya na sana gumaling siya at bumalik siya dito sa Pilipinas at saka yung remaining days of his life daw ay ibibigay niya sa serbisyo ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. So, ano ang makikita natin o maidudulot itong video content ni Doc Willie Ong? Ang masasabi ko lang is talagang para ang sabi niya is hindi pa maganda yung healthcare service dito sa Pilipinas dahil nagpunta pa siya sa Singapore para magpagamot. Alam nyo,
ginagawa talaga ang gobyerno na dadami ang ating mga ospital, marami tayong mga galing na doktor, pero sa sawing palad, hindi sila nababayaran or hindi sila nabibigyan ng magandang sweldo at benefits. So alam nyo naman kung anong nangyari nung COVID-19. Hanggang ngayon hindi pa nababayaran itong mga doctors natin. Karamihan sa kanila namatay. At saka ating mga nurses at saka lahat-lahat na empleyado ng health services natin or health facilities natin dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang nababayaran after so many years. So makikita nyo, hindi maganda po ang ating healthcare services dito sa Pilipinas. Alam niyo, karamihan sa mga mayayaman dito sa Pilipinas nagpupunta pa sa Singapore para maayos ang kanilang kalusugan dahil hindi natin alam kung bakit. Baka wala silang tiwala sa ating mga doctors. Pero alam ko, maraming mga galing na doctors ito, lalo na yung mga bata. At ano pa ang ating nakuhang leksyon dito? Huwag tayong maniwala sa mga kung sino-sino na lang na vloggers yan. Lalong-lalo na pag hindi sila connected sa mga, alam nyo naman, yung mga talagang legit na mga news network kagaya ng ABS-CBN, GMA, at sa mga ibang TV networks. Kasi ang mga yan, ang nagbibigay sila ng balita, kasama po yung ebidensya at resibo na sinasabi natin. Alam niyo, huwag kayo mag-subscribe sa mga YouTube channel na hindi nyo nakikita yung nagsasalita. Oo. At least tayo dito, tunay tayo na vlogger at nakikita ninyo yung mukha natin. Pero pag hindi nyo nakikita yung mukha at parang binabasa na lang yung script, ay huwag kayong mag-subscribe doon kasi kadalasan yan merong fake news para lang manood lang kayo sa kanilang YouTube channel at madadagdagan yung views nila. At kung bilyon-bilyon ang kanilang mga subscribers, wala namang kwenta yung informasyon nila, nagtataas-rate ito ng lalaki ang kita nila. Ako naman, hindi naman importante yung kita na sa YouTube channel. Wala lang tayong ginagawa. Gusto lang natin maging busy ang sarili natin. At siyempre, passive income yan. Hindi naman natin ikakayaman yan. So, maganda po ang binigay na balita ni Dr. Willie Ong. Later on, mag-accept na raw siya ng bisita. Itutuloy natin ang ating pagdadasal natin kay Doc Willie Ong para gumaling siya. Critical po itong mga susunod na mga linggo, araw at saka buwan. Dahil kung makikita mo, mag-i-improve at mag-i-gain niya uli yung kanyang weight at ang kanyang kalusugan. So yun lang po ang aking may kukwento ngayong araw na ito. Mag-ingat po sa mga fake na news, yung mga fake vloggers na ang habol lang is number of views at saka yung kinikita nila. Mag-ingat po sa mga ganyan. At syempre, araw-araw, tingnan ninyo, kalusugan ninyo, kumain kayo na maayos, mag-exercise, at saka palaging positive vibes tayo. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay babalik uli bukas. Salamat. Bye-bye.